Good evening sa lahat ng inyong tagapakinig. I am one of your silent listeners at avid talaga, just call me Rush, isang OFW at nagtatrabaho bilang marketer sa isang private company. Sa kakapakinig ko nga po sa mga iba't ibang katatakutan, kwento sa lahat ng inyong mga platform, ito nga at nainganyo na rin ako na ipadala ang sarili kong kwento. Simulan po natin ang aking kwento nung college pa lamang ako sa Cebu, year 2008, and I was second year. Naalala ko nang magyaya po yung mga kaklase ko na mag-outing sa lugar namin. So syempre, pumayag naman ako agad kasi mainam po yun at malapit lamang sa amin. Nasa probinsya po yung bayan namin, which is 3 hours pa from the city center. Biglaan po kasi ang outing, kaya hindi po talaga na-drawing or napagplanohang mabuti. At dahil may mga sasakyan, ang iba naming mga kaklase, kaya nakisakay na lang din po kami. Wala talagang dull moments nung kami bumabiyahe. As in, tawanan, kulitan, at tuksuhan. Maganda rin naman talaga yung panahon nung araw na yun. Natatandaan ko nga din na dumaan kami doon sa way na papuntang Hidden Valley sa Cebu. Napakalubak pa nga po ng road doon nung panahong iyon. Pero noong dumating kami, namangha talaga kami sa ganda ng tanawin. Napapalibutan po talaga ng kabundukan at gubat. So yung resort ay nasa gitna. May 3 pool ito dati. Kung mahilig ka mag-nature trip, maganda talaga ang lugar na ito nung time na yun. And take note, tinaasan po talaga ng pasadya ang mga bakod sa resort para maiwasan po, siyempre, ang pagpasok ng mga wild animals. Alauna ng hapon na dumating po kami doon, may mga nakareserbang rooms naman na din po sila. Kaya nagpasaya na rin po kaming mag-overnight sa lugar. Kahit 1 oras na lang ang distance sa bahay namin, yung lugar na yon ay sinulit ko na po talaga dahil minsan lang naman at first time kong nakapasyal sa resort na yon. Natatandaan ko rin po kasi noon na kumalat yung balita doon na minsan ay naging tirahan daw ng mga kulto kung saan matatagpuan ang naturang resort. Sa lugar daw na yon, puro mga birheng babae ang kanilang mga inaalay sa hindi naman ng nabanggit na Panginoon. Pagkarating po ay nag-enjoy po ang lahat. Kainan, swimming, takbuhan, card games, at talagang masasabi kong nakaka-enjoy talaga sa lugar na yon, lalo na pagsapit ng dilim. So noong medyo umi-extra dark na talaga sa buong kapaligiran, doon na kami nagpasya na tumambay na sa kwarto. By the way po, 15 packs po kami. Hiwalay ang kwarto namin mga lalaki sa kwarto ng mga babae. Pero walang nakatambay sa kwarto namin mga lalaki nung time na yun. At halos lahat kasi kami ay nagkakasiyahan pa sa kwarto ng mga babae. Natatandaan ko pa nga na sa amin kasiyahan na ikwento nung isang friend ko na nagngangalang Donald tungkol sa isang falls sa labas ng resort. Kung lalakarin daw namin, 15 minuto daw ang aming gugugulin. Ayaw ko sanang sumama dahil tinatamad na ako nung time na yun at medyo pagod na rin. Siyempre, mas pipiliin ko na rin na tumabi sa crush ko kaysa naman magpaputik pa sa daan doon. Pero ayun na nga, wala naman talaga ako naging choice dahil sa peer pressure, ika nga, ay sumama pa rin ako.